Hello. Ayun, magandang gabi. I-demo ko lang sa inyo ngayon yung latest release ko ng due date reminder with payment portal. So, ito para sa mga Microtik PPPoE server, no? So, may mga quick demo na ako dito tulad nito. Ayan, bisitahin niyo yung YouTube channel ko. Pwede niyo tingnan. Tapos, tingnan niyo to. Itong quick demo ng Microtik ko. Pero ngayon, may new release ako na may dashboard na. Ito kasi comment lang to eh. Ngayon may ano na, provider dashboard na para dito. So, sa pag gusto mo mag-avail, meron din akong video dito, panoorin mo lang. Ayan, panoorin mo lang to, saka itong part 2 installation. Kailangan nyo gawin yan. Tapos, ito naman yung tutorial. So, ito, quick demo lang talaga. Papakita ko lang yung mga main feature ng app. Okay? So, meron ako ditong Wi-Fi, no, na ito, pakita ko dito. Yan, itong bahay na to. So, may internet pa yan. Okay, pag tinignan natin. Basta yun, Wi-Fi. Yan. So, kita nyo, 2025 Mbps ata yung binigay ko dito. Papakita natin, set natin to so payment reminders. Papakita sa inyo yung mga feature ng mabilisan. Okay? So, registered na yung app ko, no, itong system ko. Sinundan ko lang to, sundin nyo lang to. Okay? So, ang pinaka-importante dito, yan. Ay, lahat naman, importante, no? Hanggang payment reminder installation. Tapos, para ma-link nyo yan sa provider dashboard, kailangan nyo yung kailangan nyo to. Ito. Yung reference number, payment reference number. Yan kasi yung pang-link dito. Pakita ko rin sa inyo. Okay, sige. Mabilisan. Demo tayo. So, punta kayo dito sa website ko. Then, sign in. Yan, register muna kayo syempre kung wala pa kayong account, register kayo dyan. Since ako meron na, yan, sign in nyo lang. Tapos, ayan, ito yung makikita yung dashboard, no? No, pwede nyo na explore. Ito, mga ano to, mga nagbayad to ah, ng payment through GCash. Meron kasi akong voucher eh, para sa 1.5. So, meron na akong first na na-release na video para doon. Ito naman for PPPoE. No? Okay? So, unang-una, punta muna kayo dito sa server. Kailangan nyo kasi i-register dito. Ililink nyo lang naman. So, kailangan nyo lang yung payment reference number. Yan, add nyo lang yung payment reference number dito. Tapos, paste nyo lang yan dito. Pagka-submit nyo, lalabas na yan. Okay? Naka-asterisk lang yung alias. So, pag meron na, ang pinaka-importanting gagawin nyo kagad, palitan nyo yung alias. No, ito kasi yung magiging display nyo rin sa payment reminder nyo. No, so, ito, nilagyan ko to ng payment alias. Meron din kasi akong isa kay, sa pinsan ko. O dalawa yung minamanage ko. So, lagay nyo lang. Yan, palitan nyo na kaagad. Tapos, diretso na sa clients. Ayan, clients. Tapos, yan, sa drop-down, may kita nyo kung yung mga server nyo. Kasi pwede kasi multiple yung ima-manage nyo. No? Per microtic to. So, ito yung sa akin. Ayan. Kung makita nyo, yung mga not configured, ibig sabihin di nyo pa nilagyan ng date yan. Yung mga configured, may yan, no, due date na kayo nilagay, tas customer number. So, unang-una kong feature dito is may customer number. So, para saan yan? Yung system ko kasi, nagte-text na yan sa customer nyo 5 days before sa ano, 3 days before ng due date. Kasi makakat yan, auto-cut yan. So, magte-text na sa inyo. Hindi ko na mapapakita, pero fully automated yon. Basta 3 days before, saka 5 days before, magte-text yan sa customer nyo. Ganito lang yung tsura. Pakita ko. So, yan. Ganyan yung makikita nyo na text na, ayan o, meron ng due date. Tapos, pwede siya magbayad.
Click lang yung link na 'to, ta's magbabayad, puwede siyang magbayad. 'Pag nagbayad siya, automatic na ma-extend na yung, ah, due date niya. So, maa-adjust na ano. So, panoorin niyo rin 'tong quick demo ko rito kung paano 'pag nagbinayaran ng customer. So, hindi ko napapakita yung pagbabayad kasi nandito naman na para magka-ideya kayo. Okay? So, yun yung una kong feature. Ah, automatic text once 5 days before sa 3 days before. Te-text yan sa customer. Pag hindi pa rin niya binayaran on the day on the due date, ah, maka-cut, auto-cut na yung internet. Okay? So, meron ako ditong pan-testing, itong bahay. Testing natin. Ayan. So, for the sake ng ah, demo, i-expire natin to. Gawin natin ano, March 15. Yan. So, yan yung mga portal key nyo. O nga pala, pagka gumagamit kayo nito, ang limitation ko is bawal yung space. So, require ko na walang space, pwedeng underscore yung gamitin nyo. Okay? So, ayan, may example ako dito. Example, John Doe. So, iba yung marami akong user ginagamit account number na eh, yung nilalagay nila eh. Okay lang din yun. Iba naman pangalan. Basta underscore, okay? Huwag niya kayong gagamit ng space. Pati sa mga profile pala, wala. Huwag niyong gagamitan yan. Kasi limitation pa na system ko yan. Pinipix ko pa, pero right now, yun, ayun muna yung recommendation ko. Okay, proceed tayo. So, ano, lalagay lang natin yung customer number ng natin, tapos yung monthly bill. So, kunyari ako 10 piso kasi nagtetest ako eh, pero lagay na natin yung presyo. Kunyari, 25 Mbps 999. So, set natin to to expire. Yan, March 15. So, March 17 ngayon. Save natin. Yan. So, makikita nyo dito, yan, expire na siya. Okay? Expire na yan. Tapos, makikita nyo dito sa active connection. Ayan. Ayan, o, naka-expire na yan. Okay. Iba na yung IP niya. So, depende kung ano yung sinundan nyo dito. Iba na yan. Ngayon, balik tayo sa customer, ay sa clients. Ayan. So, yan na, naka-expire na siya. So, pwede nyong, ano, i-share sa customer nyo yung link. Ito, click nyo lang to. May lalabas na link dyan. Ayan. Pwede nyo i-share to, no? Sa kanila. Oy, kung hindi talaga sila nagbabayad yan, pwede yan. Or kung gusto nila mag-advance, share nyo lang din to sa kanila. Okay, pang-advance payment yan. Minsan kasi hinihingi nila. O, balik tayo sa cellphone. Yan. Try natin, no? Pero ito, nakakonect ka sa bahay ko. Kung mapapansin nyo, may notification na. Ayun, no, may sign in na. Tapos wala na siyang internet. Ayun, no, wala nang internet. Di na yung maglo-load. Tapos may notification na auto pop-up kasi to. So, pag click niya to, ayun. So, may disconnection na, no? So, hindi na siya makaka-proceed ng internet kahit anong itry niya. O, kailangan niya nang magbayad. Ano? So, kita niyo naman, kailangan niya nang magbayad, di ba? So, ang maganda rito, ito yung sinabi ko sa inyo. So, pwede niyong ilagay yung pangalan ng company niyo o internet services niyo, di ba? Dito, dun yun sa server kanina. So, kailangan niyo ilagay yan. Then, nandito yung due date, dito yung amount, di ba? Kung kailan. Tapos yun, hindi na ako magta-try magbayad kasi, yun nga, panoorin nyo na lang tong demo ko dito. Ayan, ito. Nandito naman yan kung paano siya magbabayad. So, same scenario lang yan, or lang yung UI. So, pakita ko lang yung ibang feature nito, okay? Ah, pakita ko rin sa inyo yung, pwede nyo palitan to. So, ngayon, naka-default sa inyo, once na nag-register kayo, naka-asterisk yan. So, yun na kailangan nyo palitan. Pakita ko lang sa inyo. Kunyari, pinalitan ko siya ng JNA Services. Mapapansin nyo, pagka dito sa payment reminder, ay, nasa na yan? Ayan, pag na-refresh niya yan, ayan o,
'Di ba? Live 'yan. So, mapapalitan niya talaga. Kahit i-off natin yung wifi. Tapos, ah, natin. Ayun, nandyan kasi pa rin yung authentication eh. So, off natin. Tapos connect tayo ulit. Ayan, magka-connect ako rito. Ayan, oh, auto pop-up yan. So, yan na siya, oh. JNJ Internet Services. Okay. So, nandyan na. Next feature. Ito, meron ako dito allow request temporary reconnection. So, ano to? Meaning nito, yan, pag ni-yes natin yan, sige, save natin. Nakita natin dito. Magkakaboton ng request for temporary reconnection. Hindi ko na masyadong di-discuss. Nandito rin yung demo niyan. Ayan, panoorin nyo na lang din dito. Saan na yun? Ito. Ayan o, MikroTik. Ay, hindi pala. Ito to, update. Request for temporary reconnection. So, ang gagawin naman yan, bibigyan natin ng palugid yung customer ng 3 days. So, magkaka-internet ulit siya ng 3 days. Tapos, after 3 days, makakat na ulit. Then, yun, final na yun. Kailangan niya na bayaran yung due date niya. So, yan o, pag-click niya yan, yan, may mga, I hereby agree na magpe-pay ako ng overdue up ang 3 days. Kasi mamaya emergency, wala pala siyang internet, kailangan niya, wala rin siyang pabayad pa. So, pwede mag-request for 3 days, then mano-notify kayo. Diba? Napakaganda. So, yun, ito lang yung quick demo ko for payment reminder, no? Okay. So, napakadali. Then, sige, try natin palitan yung presyo. Meron pa akong 4 minutes. Okay. Try natin palitan yung presyo sa clients. JJ. Align. So lang. Tapos, balik muna natin. Kailangan kasi ibalik siya eh. So, yan. Nakapiso lang yung monthly bill. Tapos, palitan din natin ulit yung pangalan. Save natin. Yan, tingnan natin dito ngayon kung updated na. So, auto pop-up yan. Mabilis yan. So, marami na akong user nito, no? Marami na akong gumagamit. And thank you sa pag-support. Yan, lalong-lalo na kay Fiber Network. Sila talaga yung pinakaunang gumamit nito. Nirest nila yung MikroTik nila. Ayan, proceed tayo. Ayan, oh. Nag-update na ulit siya, di ba? So, live yan. Then, ayan, pwede na siya magbayad dito actually. So, hindi siya makaka-internet. Ito lang yung mangungulit sa kanya, no? So, siyempre, kailangan yung number niya. Pakita ko lang sa inyo. Yan. So, ganyan na ganyan din yung demo ko dito sa YouTube channel ko, yung quick demo. Yan. So, parehas na parehas yan. Balik tayo dito. Sa- sa- Yan, no? So, ayan, no? Kailangan niya bayaran ng piso, di ba? So, pipili lang siya ng GCash. Okay? Yan. Ayan, proceed lang sa payment. No? Ganun lang, kaparehas lang talaga nito. Ayan, no? Nasa na? Ayan. So, napakadali magbayad. Then, pag nagbayad siya, ayan, mag-auto reconnect na yung internet niya. Then, mag-a-adjust na yung due date niya. Ayan, hindi ko na-demo, wala kasi naman yung GCash ko. Pero meron naman ako dito sa YouTube. So, panoorin nyo na lang to. Same lang yan. Okay. So, kapag nagbayad siya, magiging April 30 to, April 15 to. Automatic yan, mag-a-adjust yan. Yun. Oh, yun lang. Maraming salamat, no? Sa mga gustong mag-avail, PM nyo lang ako or, ayan, may self-service ako dito. Sundin nyo lang tong YouTube, ano ko, documentation or itong YouTube ko, 'di ba? So, napakadali. So, marami pa akong plano rito. Sana maano ko ma-implement ko lahat. And thank you sa mga nag-subscribe nung umpisa pa lang ako. Okay, sa mga gumamit nito and nag-beta test, alam mo kilala ko, kilala nyo kung sino kayo. Ayun, maraming maraming salamat.